Alright, mga idol, real talk muna tayo. Ay, napakahirap pala. Kahit dito ka, citizen ka na. Nakakuha ka na ng, ano, ng class 1 driver license. Napakahirap, humanap ng mapapasukan. Sabi nila ha, pag may class 1 ka, ayos eh. Marami ka nang papasukan. Pero mali. Gumastos ka ng napakalalaking halaga, maabot ng mga yung iba 10,000, 12,000, 15,000 para lang makakuha ng driver's license na class 1. Eto naman mga company, hindi ka naman i-hire nila. Ang kailangan, may experience ka. At least 1 year, 2 years. Paano ka naman makakahanap ng experience kung hindi ka naman tatanggapin? Napaka, mo, paano ka makakakuha ng experience kung hindi ka tatanggapin? Hindi ko maintindihan kung nasan ang logic dun eh. Tamo, gumastos, sabi nila, kulang na kulang ang driver dito sa Canada. Yes, oo, kulang. Dahil hindi nila tinatanggap. Kahit may class 1 driver license ka na, hindi ka naman nila tinatanggap. Sabi sa iyo, kailangan ng experience. Paano ka makakakuha ng experience kung hindi ka natatanggapin nila? Nasaan doon ang logic? Ang hirap intindihin. Hindi ko maintindihan. Gumastos ka. Bago mo makuha yung dito, bago mo makakuha ka ng class 1 licensed driver, right? Dadaan ka muna ng class 7. Tapos bago makapag-drive ka ng solo, kahit marunong ka na sa atin, kuha ka ng class 5. Ang requirement sa class 5, class 7. So magdagandi ka pa nun. So, class 5. So, makapag-drive ka na nun. Ngayon, bago ka mo makakuha ng advance naman. Class advance. So, bago ka makakuha naman ng class 1, kailangan may air brake ka, siyempre. Magte-training ka na rin nun. Magte-training ka. So, habang may class 5 ka, te-training ka. Tapos, ilang taong ka na nagdadrive. Tapos, pag naisipan, gusto mong makakuha ng class 1, so babayad ka ng libo-libo para makuha yun. Bago ka mo makapasa, dadaan ka sa training. I-assist ka nila bago mo makuha yung class 1. Tapos magro-road test ka pa. Yung mga road test examiner, hindi mo basta-basta, nakakailang baksa ka na. Kumbaga, so paano makakaano ka? Hindi ko maintindihan dito. Kulang. Kaso hindi naman sila nag-hire ng class 1. Hindi ko maintindihan talaga. Na which is, dapat yun ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ng Canada. Nabigyan ng importansya yung mga newcomers, not newcomers, new driver. Dapat may mga na company, kailangan pagka-graduate niyo para i-train niyo para mabihasa o sa the mostly naman na-involve sa accident yung mga talagang
Sanay na eh. Kasi nga, pandalasan sila dahil yung mga new driver mas maingat pa nga dun sa mga kasi ayaw nilang magkameron ng violation yung mga new driver. Yun ang iniiwasan nila. Mas maingat pa nga dapat yung gobyerno ng Canada mas pagdating sa transportation bigyan nila ng pansin. Eto naman mga driving school sa buong pera-pera lang. O sige, aral kayo, you need to study, ganun. But behind that, nakagraduate ka na, walang trabaho. Wala kang mapapasukan trabaho kahit mayroong class 1 dahil kailangan mo makakuha ng experience. O kailangan ng experience pala sa trabaho. Bago makapasok ka sa transportation o sa driving. Yung mga paano ka makakakuha kung hindi nga naman natatanggapin? Nasaan doon ang logic? Di ba? Swerte yung mga galing sa paano yung mga na dito? Gusto rin naman maranasan yung sa larangan ng transportation. Yun ang mali sa Dapat pagtuunan din ng pansin. Dapat may mga bigyan ng pansin na yung mga school, academy, sa driving academy, may mga certain na company na automatic, pag nagkakagraduate kayo, dito kayo sa kumpanya na to, bibigyan kayo ng chance na makapag, hindi rin naman nila pinapansin yun. Sige, utang ka dito, baon na sa utang, para lang makakuha ng class 1 driver. Naakala nung tao, makakakuha agad ng trabaho dahil meron silang class 1, which is mali. Hindi pala. Kaya eto, pag-isipan nyo ang payo ko sa mga Pilipino na gustong kumuha ng class 1 dito. Pag-isipan nyo muna pag-isipan nyo dahil mababaon kayo sa utang na nga, sa sobrang dami ng utang, ay yung gusto nyo kumuha ng license sa class 1, pag-isipan nyo mabuti dahil walang trabaho para sa class 1 dahil hindi kayo tatanggapin. Walang experience. Kasabihin, walang experience, kailangan ng experience. Paano makakakuha experience kung hindi kita tatanggapin? Di ba? Kaya pag-isipan nyo muna, wag na kayong kung may experience kayo na talaga hindi man tinatanggap nila unless mga galing ibang bansa, galing na talagang minsan gusto mo rin naman mangarap gusto mo rin maranasan na sala din walang suporta din ng gobyerno may suporta. Paano ka makautang? Yun. Baong ka na sa utang, wala ang Kaya ko sa inyo, pagsipan nyo muna. Bago kayo kumuha ng class 1, huwag kayong maniniwala dito sa mga driving school na pagka nyo, meron na agad kayong mapupuntahan. Huwag kayong Yun lang.